Hi guys, so good morning. Nandito ako ngayon sa may nyugan kasi magbubunot ako ng mga nyug. Pasilip ko lang sa inyo mga bossing na yung mayroon kang pusa na lagi nakabuntot sa iyo mga bossing. Ito siya Tim. Ayan Kita mo, lagi nakabuntot sa atin. Saan tayo magpunta? Yan ang bodyguard ko eh. Tama naman. Ay, nakamaning. Ay, muning. Oh. Di ba? Dami nating alaga dito. May pusa, may aso. Ano? Hmm. Ano? So, nandito nga pala yung bubunutan natin ng mga nyog. Ayan. So, di ko pa nasimulan to dahil ang sakit talaga ng paa ko. Ayan. So, ngayon ko lang to bubunutan kasi medyo bumaba rin kasi ang presyo ng ating nyog, no? Nung per kilo ngayon. So, papasilip ko na rin sa inyo mga bossy yung gawa ng ating Buster 76 mga bossy. Kita nyo, after 10 years ko dito, ayan, lumulaklak na yung ating durian, no? Ayan, kita nyo. Ayan. Di ba? First time na mulaklak yan mga bossy. Siguro mga nasa 13 years na itong durian na ito. Ayan, So, yan. I-sprayan ko rin kasi yan. Taka yung mga tira-tira ko dyan, ko binubuhos sa pinakapuno niya mga boss. Di ba? So, makakatikim na tayo ng durian ngayon. So, first time to namunga. Isang puno lang to mga bossing idol. Ayan, So, kung mapapansin nyo dito, ang daming laglag na mga bulaklak na talaga. Ayan, yung pinaka-flowering niya. So, di ba? So, meron na tayo durian, mga bossing. Ayan, saan pa ba yung iba? Ayan, papasilip ko sa inyo. Ayan, di ba? Tapos yun. Di ba? Matitikman na rin natin ang bunga niyan, ng durian natin. Napakataas na. Ayan, di ba? Yun. So, magbubunot ako mga bossing. So, nagsaglit lang ako mag-video naisipan ko lang. So, papasilip ko na rin para sa inyo mga tinali ko ditong 4 na manok. Ayan. Ayan, mga pang tinola. Tapos, yung pa. Ayan, mga stag yan mga bossing. And then, ito, kak na ito. Kaso, 1 eye na yan. 1 eye. Yan, so pinabayaan ko lang siya dyan. Tapos yun nandun, yung isa na yun, stag din. Alimbuyugin. Yan, wala pa yun natin mga boss. Aayusin ko pa, di ba? Napakarami nating gawain. Magre-repair ako ng mga kulungan kasi matagal na rin naman yung mga kulungan natin. Mga 10 years na din. Kasi buhat na nag-start ako dito. So yun, bumila ako ng kulungan. Yun ang linagay ko ng paikot. Marami na rin nabulok, marami na akong naitapon. Gawa nga dati, yung bubong natin doon is anahaw. Tapos yung pinaka-poste natin doon, lesson learned sa atin mga bossing. Hindi talaga pwedeng yung bubong natin is anahaw. So kung nagtitipid kayo sa budget, huwag nyo natipirin. Kasi kayo na magagastusan, madodoble-doble ang gastos noon. Tapos naging para isip ko kasi doon para presko, 'di ba? Para presko sa mga manok. Yung anahaw ang ginamit natin. So para hindi pa ulit-ulit ang trabaho, yun pinabakal ko na ngayon. Dati is kawayan, coco lumber, and then yung poste niya is kahoy. Tapos nagpalit ulit ng poste, kahoy ulit. And then yung kahoy na yung ibabaw, tapos pinabubungan ko naman ng yero. So yero naman, di rin nagtatagal dito, 3 taon lang pinaka-maximum kahit pinturado. Kasi nagmumoist yung yero dito, mga bossing. Ang moisture sa ilalim ng pinaka-yero niya, nagmumoist talaga. Kaya ngayon, yung nakakabit dun sa ating gradas is, UPVC, mga bossing, yung bubong, yung plastic, makunat siya. Yan, naka naka 5 years na. So, ang ganda pa rin mga bossing. Yung ang problema naman ngayon is nabubulok yung pinaka-text screw niya. So, ayan, kasi di nga nalagyan ng Volcasil. Dapat pala nilagyan ng puno ng Volcasil. So, yun ang isa pang magkakamali natin mga bossing. So, naghahanap ako ngayon, stainless na, para wala na talagang kabulok-bulok.
Okay, kasi kahit yung bahay dito sa malaki, yung bahay na yan, so UB ano na yan, UPVC na yan ang bubong niyan. So, di na ako nag-yero talaga. Dahil napakabilis na mabulok ng yero dito. Kahit color roof. Ang color roof maximum na is 4 years. So pag di mo ilagaan sa pintura, kailangan regular magpipintura. Ito wala pa akong pintura kasi may kulay na siya. Yung red, white to nakalagay dito white. Pagka umaulan, nagkakalumot siya. Tapos pagka uminit, natutuklap din. Tapos malilinis ulit, maputi na ulit. Yung ang kagandahan doon, di ba? Yan siyempre, yun, para hindi tayo paulit-ulit sa gawain. Yun. Kung may budget ka, so paganday mo na, patibayin mo na. Dahil magtatagal naman yun. Yan, bakal na ngayon yung nakakabit doon. Tapos yung poste niya is PVC. Pinabuhusan ko ng simento sa loob. So yan. So 5 years na siya nakatayo. Wala pa tayong problema. So kulungan na lang ayusin ko. Yung kasi kaya di pa ako nakapaglinis doon kasi marami akong gagawin. So para isang linis lang ako. Yung mga kulungan tatanggalin ko pa. Ayan, kaya marami akong kalat doon. So wala pa tayong mga shelves dito talaga. Di pa tayo nakapagpagawa. Di pa ako naggagawa. Ako lang naggagawa ng shelf kasi para tipid na rin sa labor. Inuuna ko lang itong mga pagbubukid muna natin para meron tayong extra Di tayo magutom mga boss. Di ba? Dito magbubulot muna ako ng nyug kasi marami na marami pa akong dadagdag pala diyan, marami pa pala. Madadagdagan pa to. Tama-tama din kasi tumaas na rin ng nyug. Nagsampu na yata ulit. So okay na yun kaysa naman nung minsan is 5 piso. Nakakatamad yun. Kasi what more kung iuupa mo lahat mga boss. Yung pagnyunyog, iuupa mo magkawit, manguhan yan, so magkano na. Tapos iuupa mo yung pagbubunot, tapos iuupa mo yung paghahakot. So magkano natitira sa atin? Sa pinakaswerte man ng mga 3,000 ka sa isang nyugan. Kasi ibabayad mo lang lahat dun sa hahakot, magtatapas, magbubunot ng nyug, o magkakawit. Di ba? So ubos yung sayang din. So ako na nang katrabaho kasi exercise din natin yan mga bossing. So kahit medyo matagal, okay lang basta matapos natin kasi hindi naman mabubulok yan. Basta wag niyo lang pa-aarawan at paulanan. So isisilong ko naman yan. Pagkatapos ko, ilalagay ko na sa doon sa taas, sa may bubong. Doon ko siya i-stock. Yan, ganun lang ang style ko. Kahit matagalan ako, kahit umabot ng 1 linggo, di pa rin mabubulok yan mga boss yung nyug. Matibay ang nyug. Tapos ako pag natapos ko na siya, susulit, itatawag ko na dun sa truck para pa-pick up. Yon. So mataas-taas ngayon ang presyo, nasa 10 na yata, 10 something yata. So pwede na yun. O umpisahan ko na para mapera na natin. Sayang din pang Jollibee rin, di ba? Pang Jollibee ng anak natin. Ayan. So yan yung pinagkakabalaan natin kung hindi yung manok, itong nyog, tapos yung tilapia natin dito. So marami akong fingerlings na nakita pala dito sa ating fish pan. Saka yung dalag di ko mahuli. Gusto kong pag nagka-budget kasi talaga ako, papaayos ko to. Lalagyan ko ng liner kasi maputik, puputik. So medyo may kamahalan kasi yung liner. Fish pan liner na ito, medyo mahal. So napakaraming ayan, kung mapapansin nyo, kung may nakikita ka, di ko kasi makikita maliwanag. So baka meron kayong masilip dyan. May mga tilapia, ayan. Ayan o. Di ko nga lang siya napapakain mga bossing. So napakaraming fingerlings. Napakaraming fingerlings siya ngayon. So panigurado ako marami na ito. Mga libo na yan. Nandyan ngayon. Ayan o. Napapansin nyo doon. Ayan, lumulutang sila. Ayan o. Ayan, may mga lumulutang dyan. So maliliit pa mga 2 fingers. Meron malalaki dyan yung mga mother. Mga 5 fingers na mahigit. So nagtitimbang ng 1 kilo mga boss. Ayan o, nakita nyo. Lumulutang. Maraming laman yan mga bossing ngayon. Inaayaan ko lang sila mag-anak na mag-anak. And then pinapakain ko na lang. Ayan o, ang dami o. So diba? So marami yan, mahaba yan hanggang dun sa dulo. Hanggang dun sa kabila pa. So marami dun sa kabila.
So yan yung pinagkakabalahan natin dito. And then dito naman sa kabila pala is wala na. Ay may nakapasok dito. May napisa siguro dito. Meron pala oh. Dami. So marami rin pala. Siguro yung natuyuan to ng ano. May naiwang mga itlog. So yan napisa. Nagpisaan sila. Yan. Meron pa ulit. Ang dami pa. O diba? Ay, so mahirap lang kasi mag-ano niyan, kailangan maraming tao pagka harvest para may ano makatulong ka. Pero ikaw lang mag-isa, mahirap. May trabaho din. Tapos yung baboyan natin is wala laman. Mahal ng biik ngayon, 6,000, 7,000, grabe. Unlike before, kung nagbibenta ako 2,000, 1,800, 2,000 noon Pero yung grabe, 6,000, 7,000 para ka lang. Ang benta lang ng baboy ngayon noon ay nasa 50 pesos per kilo. Ang live weight 50, 70 pesos. Yan yung live weight. Pero ngayon napakaganda naman ng presyo, 120 yata per kilo. 120 o 150 pa yata. Nag 180 nga dati or 200 plus na rin siguro. Di ko alam kung gaano ang rate yan ng live weight na presyohan ng live weight ng baboy. So, lalagyan ko rin yan kasi sayang merong capacity na 50 heads ang kaya doon sa capacity na yun. So sayang kasi lalagyan ko rin. So kukuha lang akong kapital sa gulayan. And then pag mayroon akong extra, bibili ako ng kahit 5 biik. So papalaki ko. Kasi marami akong pwedeng pakain dito mga boss. Yung Madrid de Agua, pakarami na. Napakalago na. So solid na yan. Good for ilang buwan yan. Pagkain yan. Ipapakain natin fresh and then pwede natin i-ferment yan with darak. Haluan natin darak. May shredder ako dyan mga bossing. I-shred natin. Tapos yung malunggay, pwede kong lagyan ng malunggay. So, masarap ang karne ng pagkagano organ. Tapos lagyan natin molasses. Diba, alam ko yung mixture ng ano mga boss. Alam ko ang mixture ng paggawa ng feeds. So kulang na lang ang fertilizer. Bibenta ko nga sana yung ano, yung panggiling ko ng bunot. Kasi binili ko ng ano yun. 95,000 mga boss. 95K ang bili ko. Kaya yun, marami akong bunot din dito. Gigilingin ko. Ayun o, mga bunot na. Ay. Ayan yung mga bunot o. Napakarami niyang gigilingin ko yan. Ayan pa. Doon pa sa kabila marami pang tambak. So gagawin kong kukupit yung yan mga boss. Doon di lang ako makasabay ngayon kasi napakamahal ng diesel. Diesel kasi yun mga bossing yung makina nun. Diesel. So, mahal ng diesel. Kasi dito magkakapera din ako sa bunot. Si magkano ang per ano yan, per timba, per 16 liters na timba is 150. I think 150 ang bentahan, no. So hindi yun dasik. Kung ano lang may lagay mo doon, yun na yung 150. So pagkakapirahan ko rin naman siya. So later on gagawin ko siya ang coco pit kasi kailangan ko rin dito ang coco pit. Ayan, marami ng trabaho sa bukid. Pag solo flight ka talagang mahirap, hindi mo alam kung ano uunahin mo. Siyempre, priority mo yung kumita ka muna para meron kang pang tustos sa pang-araw-araw. No? So, ito, pipirahin ko muna. Tapos, doon naman ako sa garden. And then after that, pag okay na, pag tanim na ako doon, ito naman kukupit. Pag okay naman na sa kukupit, doon naman ako sa manok. Ganun lang ang rotation natin araw-araw. Wala tayong day off dito. Walang holiday. Walang day off. Di tayo makalayas dito mga boss. Dahil dito tayo nakapako na tayo dito. Di ba? Yan ang buhay ng isang boyet Chris Gaa mga bossing. Itong farm life natin dito. Araw-araw ang routine natin ganito. So yan lang mga boss, yung update natin dito. Pinasilip ko lang yung ating mga tatrabahuhin. So tinatamad pa ako magbunot. Sakit din kasi sa kamay yan mga boss, yung pagbubunot. Kasi di naman ako expert talaga pagbubunot yan. Pagtatanggal ng bunot ng nyug. So nakakaano lang ako sa isang araw, pinakamarami na yung 500. Kabuo, paspasan yun. Ayan. Kaya ko 500, pinaka lowest ko na mga 100. Pag masakit na yung kamay ko. Masakit kasi dito yung mga boss, ang persa. Masakit yan. Tapos yun, naka-gloves lang ako kasi matulis yung ano, matulis yung mga bunot. Minsan marami ka ng sugat dito sa may ganito, sa rest nyo. Yan, magkakaroon ng mga sugat-sugat yan. Ayan, yung iba nga naglalagay ng rubber dyan para di masugatan. Kasi mapdi na yan pagka yan nasusugatan, tumasabit sa mga bunot. Pagka, yan ang trabaho ng magbunot. Shoutout sa mga magagaling magbunot talaga, grabe. Saludo ko sa inyo.
Kasi na-experience ko ilang beses na rin. Ako na rin nagbubuhay kasi ang nangyayari dito mga bossing, yun, minsan parang nakukulangan ako, di ba? Kasi alam ko nung time na nagdunyug ako dito, mas marami talaga ako na nyunyug dito. Sa nakaka 3,000, 2,000 to 3,000 kabuong nyug ako dito. Nung time na nagpabunot tayo, hindi naman sa pag-ano. So, umunti ba? So, iba, iba ang pakiramdam ng ano ng nagugulangan, di ba? Hindi ko alam. So ngayon, ako sinusulong ko na lang para mapasa akin lahat ng kikitain, di ba? Dito kumikita ako dito mga kulang-kulang 20,000 din. Oh, yan yung kinikita natin sa nyug. So pag maganda ang presyo, pero pag mababa mga 10,000, okay na, di ba? Not bad. Di ba? Every 45 days naman 'yun. Oh. So 10,000, makakapag-ipon ka every 45 days. Meron kang 10,000 to 20,000. Okay na din. Tapos yung gulay natin, pag sabay-sabayin. Yun ang mga ano natin. O, yun yung ating pusa. Sumampa na. Yung ating alalay. Lagi nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Oh. Yun ang galing naman manguli ng dagaan yan mga boss. So yan lang mga boss yung update natin. So para hindi masyadong umaba yung ating discussion. Magbubunot muna ako saka baka para di ako abutan ng matinding init mga boss. Hindi pa masyado makulimlim naman dito ngayon. So yan, kahit maka 100 siguro ako ngayong matapos ko isang timpo. Maraming timpo ko dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong tumpok yung pagbubunutan ko. Tapos dun sa kabila di pa ako nagkawit. Ito lang portion na to, ubusin ko muna. And then yung sunod na yun, uli na yun yung sa dulo. So dito more or less nasa 1,000 na ito, nandito. Yun ang estimated ko. Tapos hahakutin ko pa. Ay, good luck sa atin, masakit ang paa ko. Ayan, yan lang ang buhay natin, buhay probinsya mga bossing. Yung ito namang isang to, siksik ng siksik. Yung buhay probinsya natin mga bossing. Yung ganito ang buhay natin dito. Yan, malapit na rin tayo makatikim ng durian and then yung rambutan. Maraming bunga talaga yung rambutan natin. So ito isa nandito, di ko na-sprayan. Kasi napakaasim naman yan ito. Yan, yung puno ng rambutan na yan, di siya namulaklak. O, kita nyo, di siya namulaklak, hindi ko na-sprayan. Diba? Yung doon sa kabila, in-sprayan ko yun. Saka doon sa kabila. Kasi maganda yun. Ito kasi sipsipin. Tapos yun nandoon sa kabila doon, tuklapin. Saka yung dito sa may bahay na malaki. Pakarami po. Makawasilip ko sa inyo mamaya. Yung rambutan. Napakarami. Siguro pagka yun na harvest ko yun, mga kulang din mga 50 kilos din siguro abutin yun. Napakarami bunga. Maliliit pa kasi ngayon. Papasilip ko sa inyo mga minsan. Okay? God bless you and happy farming. God is good all the time. Thank you.